bilang paggalang sa ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga at dakila ang kanyang mga gawa. Tapat ang kanyang mga pangako sa bawat anak niyang tunay na nagtitiwala, napapakita ang kanyang tiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak kayo." At ang 18 namatay nang mabagsakan ang tore sa Silo, sa kalaban ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga na punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Wag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin natin." Maraming pagkakataon ang binibigay ng Ama sa kanyang mga anak. Maraming pamamaraan siyang pinakikita para makakilala at mangagbalik loob sa kanyang lahat. Subalit ilan nga kaya yung tuwirang makikita ang katapatan at katotohanan ng Ama na sa kabila ng mga kabutihan niya, ang nakikita pa rin ay ang mga hindi nararapat din at gawin. Marami siyang gawa na tunay na kahiwaga at mahimala. Subalit, ilan kaya ang magpapakita at magpapakilala sa Kanya na nasisiyahan sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob? Marami siyang pagbabata. Marami siyang binibigay na paanyaya kung papaano siya kikilalanin, tatanggapin
Ang lahat ng paraan para sa ikabubuhay ng mabuti at masaya ay kaloob niya. Subalit ilan nga kaya ang nagnanasang sa bawat araw, malugod siya, matuwa siya, maaliw siya, dahil nasisilayan niya ang tama para sa mga anak niya. Na walang pinagkaiba sa punong ito na ang sabi nga niya ay putuli na. Ginamit niya ang isang talinghaga. Naalalaong baga ang ibig sabihin ay ang mga tao na kung walang makitang kagandahan na mabuting magagawa, ano nga kaya kung dumating ang takda na ialis niya na sa lupa? Subalit, ang mabuti at napakabuting Ama, ang nais niya bigyan pa ng pagkakataon ang lahat ng kanyang mga anak na kumilala, makadama at tumanggap na lubos sa kanya. Mga mahal ko, nais niyo bang mahambing sa isang puno ng igos na kung walang makitang bunga ang Ama ay gusto niyang kikilin na at putulin? Ngunit ang wika ng anak, nang dahil ibinigay ang kaligtasan, nakikiusap ang patuloy ang Ama. Nakikiusap ang patuloy din ang anak sa pamamagitan ng Espiritu na inilathala at ibinigay sa lupa, na gumawa pa ng kaparaanan upang ang lahat ng kanyang mga anak ay magising sa katotohanan. Mamulat sa katotohanan, makita ang katotohanan, at magbigay lugod sa Ama na maari pang magbalik loob at magbagong buhay sa Kanya. Katotohanan, mga minamahal ko, kung minsan dahil sa pangangailangan, hindi na alintana ang magkasala. Kumisan dahil sa pagkain, di na alintana ang pagkakasala. Kumisan sa mga bagay, kumisan sa kasikaman sa pagmamahal, kumisan sa lahat ng sandali. Ngunit itong Ama, matamang nagmamasid, matamang nagbibigay ng kaparaanan upang ang lahat ng kanyang mga anak ay patuloy niyang maakay at maituwid sa landas ng buhay. Kaya naman, ang hangarin niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, mahalin at maaliw sa mga gawa niyang kaibuti, nawa, mahambing kayo sa mga palibot ng isang halaman na habang binubungkal upang makasipsip ng mabuti ang kanyang ugat at maging maluwag ang pagdaloy ng tubig at umakyat sa taas, magkaroon ng bunga ang kabutihan ng Ama sa buhay niyo. Sapagkat ang nais ng Ama ay makapamunga kayo ng kabutihan at hindi ng kasamaan, ng galak hindi ng lumbay, ng tapang hindi ng katuwagan, upang huwag kayong maduwag sa hamon sa buhay. Bagkus habang hinahamon kayo nito, lalo niyong nalalabanan sapagkat ang wika nga niya, kung kilala niyo ko at lakas loob ay sa inyo, makakamtan niyo rin ang tagumpay tao. Buhay bang Ama? Katotohanan, mga mahal ko, kung minsan dahil sa udyok ng kapwa-tao, dahil sa masama na pananalita ng kapwa-tao, dahil sa hindi tamang pahatid ng salita ng kapwa-tao, nagkakaroon ng hindi mabuting isip at damdamin ng tao. Ngunit kung lahat ng pahatid ng Ama at udyok ng Ama ang siyang kakamti na tatanggapin ng tao, walang magiging masamang damdamin at pag-iisip ang sinuman. Sapagkat ang naglalayo ng kabutihan, nagmimiting gumawa ng mabuti araw-araw at gabi man. Subalit, ang nagnanasang matibag, bumagsak at magapi ang katotohanan, walang inaalala at gustong gawin, kundi agawin ang mga anak ng Ama para igupo sa pananampalataya. Mga minamahal, taglay niyo ba ang katotohanan ng Ama? Binabahagi ba sa isip ninyo ang marapat ninyong gawin at tupdin bawat araw at gabi man? Kung magkagayon, hindi kayo malilisya, hindi kayo maliligaw, kundi bagkos makatatahak pa rin kayo sa kabila ng mga dinaraanan ninyo sa buhay na matuwid ninyong kakamtin ang ligaya at bagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ginamit ka ba sa iyong kapwa bilang kaibigan?
sa pamamagitan ng iyong gawa at mabuting halimbawa, ang iyong mga kaibigan ay napatatatag mo sa pananalig at pananampalataya. Magalak ka at magpuri, patuloy mong gawin niyaan. Ginamit ka ba sa iyong pamilya para magpatatag, magpatibay ng pananalig at pananampalataya? Magalak ka at magpuri at patuloy mong gawin niyaan. Ginamit ka ba sa isang komunidad para mamulat sa katotohanan at magising sa katotohanan at nakilala ang Ama at kilalanin ang Ama? Magalak ka at magpuri, sapagkat ang sino mang ginagamit sa kanyang kalooban ay tumutupad at sumusunod, siya rin ang nasisiyahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahan. Ang pinakamainam na dapat gawin, katulad nawa ng isang katauhan na ginamit sa talinghaga. Mabuti pa, patayin mo na kaya't putulin. Subalit ang mabuting kalooban, huwag po muna, bungkalin muna natin siya. Baka sakaling mamunga pa. Ikaw ba ay may mga kaibigan na isa kang sinusuhulan para gawin mo ang kasamaan? Nasabi mo bang, bakit mo gagawin yan? Bakit hindi mo gawin ang siya'y ulatan sa mabuti kaysa ipahamak mo, kaysa ito ay sabihan mo ng kung ano-ano? Magalak ka at magpuri kaysa ka ng Ama, sapagkat ginamit ang bibig mo para magising ang dilim na nag-iisip ng hindi mabuti. Na kapwa-tao na balumbong ng dilim ay naroon at nahawi ang liwanag upang magkaroon ng saysayang buhay. Mga minamahal ko, kung minsan sa palipat-lipat na salita, nadidibla ng isip ng tao. Subalit ang mga pinagmumula ng salita, ang kauna-unahan, kung magkamisan, mabuti ang sinasabi sa palipat-lipat na salita na papasama. Gayon din naman sa paggawa. Kung minsan na mabuting pasimula, pag nalipat sa isa, napasama ng napasama, sa halip na mabuting halimbawa, naging masamang halimbawa. Ilan kaya ang gagamitin ng Ama na makikipagtutuot para sa gawin niyang mainam? Gagawin niyang mabuti, makikita ng Ama ang katotohanan na parapat niyang naging ganap ang kanyang mga anak dahil sa kanyang mabuting halimbawa. Nais niyo bang maging isang mabuting halimbawa sa inyong kapwa? Magalak kayo at magpuri. Ang lahat ng patutuong ginawa ng Ama ay di magkakabula sa balat ng lupa, subalit ang lahat ng salita ng taong di tama, may kanya-kanyang pasubaling, ganting, di mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga hindi nahahatulan na maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyay hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat na ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan.
Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kapag kayang sundin. At ang mga nambubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Buhay bang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Hindi nakatalima, hindi nakasunod sa maraming kautusan sa panahon ni Moises ang mga anak ng Ama. Dinadaya nila. Nililin lang nila ang Ama. Alalaong baga, nagpapatay nga sila ng mga bisero nila, ng mga hayop, kinakadkad nga ang dugo sa pintuan, ang sama naman ang ugali nilang ginagawa, wala pa rin nagagawang mabuti yan. Mga minamahal, kaya't ibinigay ang tunay na halimbawa ng inanyuan, winangis sa taong makasalanan upang ipatotoo ng Ama, tao, kapag ang Espiritu ng Amang sumasayo, anong di magagawa para ikay magbago at baguhin nito. Kaya nga, ang sino mang nagtataglay ng Espiritu ng Ama, hindi na nahuhumaling sa lahat ng bagay na nakapagbibigay dulot ng kasalanan at ang kanyang laman, ang iniusig niya at patuloy sinusundan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naunawaan niyo po ba yung laman? Naunawaan niyo po ba yung sanlibutan? Kung magkagayon, ano ba ang laman sa pagkakaiba ng Espiritu? Kaya nga't ang namumuhay sa espiritual na pamumuhay, naaayon sa kalooban ng Ama, ang ninanasan niyang tupdin at gawin. Subalit ang naaayon sa laman, ang ninanasan ng kanyang kalooban at kagustuhan, siyang sinusunod bawat araw at gabi man. Mga minamahal, anak ba kayo ng Amang nagising sa katotohanan? Nakilala ang katotohanan? Tumanggap sa katotohanan? Espiritu ng Ama'y sumasa inyong tuwiran? Alalaong baga, kay sayang namnamin ang buhay na mula sa Diyos na bumubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Naniniwala baga kayong hindi lahat ng taong nakikiisa sa iyo, lalo na't gawang panglupa, gawang panglaman, gawang pangsanlibutan, ay di naman lahat totoo sa iyo. Sapagkat kumisan, ang naaayon sa kalooban ng taong tagasulsol at nanunulsol, kumisan yun ang gusto niya lang mapanaig at mapaimbabaw. Ikaw naman na hindi mo alam ang matuwid at katotohanan ng Ama, at pagkatao ka, tangay na tangay ka, patangay-tangay ka, ngunit kung nasa Espiritu ka na, kailan may di ka matatangay ng kapwa mo, alam mo na binubuyo ka sa sanlibutan na ito. Sapagkat ililisya ka ng Ama na Espiritong tinanggap mo upang hindi ka makasunod, makatalima sa kapwa mo makalaman ang pagnanasa. Sapagkat iba ang laman sa Espiritu at ang Espiritu ay iba sa laman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't kumisan may mga kaibigan, may mga kasama na sa halip na bumuti ka, napasama ka pa. Yaon na nga ang taong nakalisya na kapag sinunod mo, ikaw na nasa mabuti, ikaw ang maliligaw. Subalit kapag ang sinunod mo ay ang Espiritong tinanggap mo, yaong kapwa mo naligaw, siyang maakay mo at maituwid mo, na lugod ang Ama sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal ko. Ganyan din ang unang buhay ni Apo Kunching bilang Constancia. Mahilig magsakbit ng mga bigay-bigay, mahilig magsabit ng bigay-bigay, mahilig magkwintas ng bigay-bigay, mahilig magtali ng bigay-bigay. Subalit itali mo sa liig mo ang mga salita ng Ama at bigkasin ang bibig mo at iluwal sa labi mo. Sinisigurado ng Ama, ligtas ka sa kanyang kalooban.
doon ka makapapanahan. At ibigkis mo na hambing sa sinturon ang kanyang kalasag bilang sa Espiritu upang tumibay ang iyong mga bewang at pagdakay makakabang ka ng diretso at mainam. Sapagkat siya ang kalasag ni inuman, ang buhay na lakas at tibay. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang sabi ko sa Ama, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, Panginoon, sa tuwi na po ay huwag kayong magkasala, ngunit pakasuriin ninyo. Sa tuwi na po ay sinasambit mo, walang karapatan ng taong subukan ng kapwa-tao niya. Subalit bakit ugaling gawin nyo ng tao sa akin? Tanungin kita, Constancia, pag nilayan mo lahat itong ibibigkas ko, ituturan at baybayin mo, anak, yamang pinabasa ko na sa iyo, ngunit di mo mawawaan at di mo maintindihan, di mo matatandaan at di mo makakabisayaan. Ngunit ibabaybay ko sa iyo at itatala ko sa talian ng isip mo upang maisiwalat mo. Sino ba ang nanukso kay Job? Ang Diyos ba? Na tinatawag na Ama? Sino? Di ba si Satanas? Sino ba ang nanukso sa Jesus? Ang Diyos Ama ba? O si Satanas? Na siyang nagsabing, sige nga, magpatihulog ka dyan at nang sasaluhin ka ng mga anghel mo. Kinutya ay namak. O nga naman, sabi niya, maka-Diyos siya at nasa kanya ang Diyos. Di, sasaluhin siya ng mga anghel. Pangungutya. Gawin mong tinapay ang mga batong iyan. At masdan mo lahat ng nakikita mong iyan at ang hindi mo nakikita, sambahin mo lamang ay kakot, bibigay ko lahat yan sa iyo. Natukso ba? Natangay ba? Sumunod ba? Ngayon, mga mahal ko, sino tumutukso sa inyo? Ang Ama ba? Hindi. Ginagamit yung kapwa ninyo. Tingnan nyo nga kung sinong ginagamit sa inyo. Pagagamit baga kayo. Ang tanong, nang dumating ang takda ng Job na tinalaan ng maraming kasaysayan, dumating ang mga kaibigan. Nakatulong ba? Nakaramay ba? Nakapagpasiglabat? Nakapagpalakas ba ng loob? Di ba naghamak din? Di ba't nanumbat din? Di ba't nagsabi ding makasalanan ka? Ganyan ang tao. Sa buhay ng tao, hindi alam ng kumisan ng tao kung ano nagaganap sa kapwa-tao. Subalit kumisan ang palagay ng iba na magagaling at nagmamagaling, kapag may nagaganap na hindi na maganda sa kapwa nila, hindi totoo siya ginagawa niya, kaya pinarurusahan na. Samantalang ang ginagawa nila hindi mismo nakikita. Ganyan naman sa babaw ng mundong ito. Ganyan sa lupang ito. Subalit pakanam naman yun, pakatandaan ninyo, susubukan ka ba ng kaibigan mo? Pagagalitan ka ba ng kahit na sinong nagmamahal na totoo sa'yo? Hindi. Kundi palalakasin ang loob mo, patitibayin, patatatagin niya, at sasabihin niya sa'yo, labanan mo yan, huwag kang susuko. Ganyan lang ang buhay. Sapagkat, kung niloob ng Amang maganap yan sa'yo, loloobin din niyang malaya ka. Magiging malaya ka at makakalaya ka. Subalit, ang magmamagaling at nagmamagaling, kaya nangyayari sa kanya, mabuti nga sa kanya. Kailanman ay hindi mo maririnigan ang totoo at nasa katotohanan na nagsasabing, kaya nangyayari sa kanya yon, yung mabuti nga sa kanya, kasi mali. Sinong nanunodyo? Sinong taga-udyo? Sinong manunodyo? Ang Ama ba? Ang mabuti ba? Hindi, kailanman.
Bagkos ang nasa mabuti, sasabihin, anak, ang kaganapang yang pinahintulot ng Ama, daan lang yan ang buhay. Parang dinaanan ka ng bagyo, kaya manalig ka, huhupa rin yan. Hindi nga ba't gayon ang Ama, pagpapatibay, pagpapatatag, pagpapalakas, pagpapalagala? Gayon ang Ama. Hindi siya nagsasabing, sige, nagkasala ka kasi kaya papatay na kita. Hindi, katulad ng puno ng igos, binibigyan pang pamamaraan para nang sa gayon baka sakaling ito ay magbunga pa. At kung hindi na, tsaka niya aalisin. Ganyan ang tao, ganyan ang buhay. Ang tanong sa inyo, ang Kristo ba nang tuksohin, napatukso? Kung magkagayon, ano ngayon ang tawag mo sa Kristong tinatawagan mo? Di bagat Panginoon ko? Nasa iyo palang oras na ito na ginugustong ika'y tuksohin. Labanan mong tulad niyang lumalaban at lumaban, hindi nagpatangay na pagtagumpayan ang hamon ng tukso. Ginawad ng Ama ang lakas at tibay, ang tapang. Sino nga naman ang susunod sa Kanya? Samantalang ang lahat ng kapangyarihan at ang lahat ng biyaya ay sa Ama. Pagkatapos susundin mo itong isang taong ito. Na alam mong nasa dilim? Na alam mong wala sa liwanag? Gawin mo ang para sa Ama. Sundin mo ang para sa Ama. At pakikita niya anong nagawa ng kapwa mo na di magagawa higit ng Ama. Mga minamahal, may nagsasabi ba sa inyo na kaibigan, kapatid, nagmamalasakit lang ako sa iyo? Eh kung totoong-totoo yun, eh ba't ganyan? Hindi ito sa katotohanan. Sapagkat kung ito'y nasa katotohanan, ang sasabihin niya, huwag kang malumbay. Naganap man sa iyo yan. Asahan mo, may Diyos na tigib ng pag-ibig. May Diyos na tigib ng lakas. Isasadsad ka, iuusad ka, magtatagumpay ka. Di nga ba't gayon ang layo ng Ama? Kaya't patuloy niyang binibigay ang mga aral at salita niya upang siyang pagbulay-bulayin, pagninilay-nilayin. Subalit, ano ang ugali ng tao? Ano ang gawa ng tao? Ay, si Pedro pala, nahiwalay kay Juana. Oo nga kasi eka ay gayon at ganyan. Yan ang ugaling tao. Subalit ang ugaling espiritu, saan na naman ninyo yan napulot? Wala na kayong pinakialaman kundi buhay ng may buhay. Di ba kayo dapat marahimik? At dapat tayong alamin nyo na lang ay ang buhay nyo? Di nga ba't gayon? Ngayon mga mahal ko, bulayin ninyo ang pagkilos ng Ama at pagtupad niya sa buhay ng tao. Kung magkagayon at alam ninyo ang katotohanan, sundin ninyo ang kalooban ng Ama at tutuparin niya ang para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakatutuwa ba kapag nakita mo ang kapwa mo naninimdim? Kung tunay ka sa Ama? Hindi nga ba't sasabihin mo, huwag kang manimdim, mahal ko. Yamang kapatid kita sa Ama. Kilalanin natin siya at siya ang ari ng buhay natin. Siya ang hari sa lahat ng sandali. Siya ang may-ari sa lahat ng sandali ng buhay at mga biyaya, pagpapala. Manalig ka, umasa ka, may bukas pa. Di nga ba't gayon ang layon at nasa ng Ama? Yan ang nasa katotohanan. Ginagawa ang pawang pakikiisa at pakikipagtotoo upang pasiglahin pag-alabi ng pananampalataya, hindi para gupuin at ibagsak ang pananalig ng kapwa-tao niya. Mga mahal, ang bawat nagpapalakas ng loob, nagbibigay sigla sa pananalig sa Ama, tandaan ninyo, kung paanong nagpalakas ka at nagpapasiglat, nagpapaalab ka ng pananampalataya ng kapwa mo, higit sa puso mo, binubuhay ng Ama ang lakas at tapang mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang buhay sadyang ganyan lamang tao. Mahirap at may ginhawa.
May dilim at liwanag sa tuwina, may lampa at may lakas at tapang pa kapag Ama ang kasama. Kaya't pasubalin niya mga minamahal, tantuin ninyo ang gawain ito. Yamang bumilang na kayo ng taon at binibilang pa ninyo'y 14 diyas na. Kung ito'y 14 na araw na lamang. Kung ito'y 14 na taon na. Nasasabi ninyong, kahit tagal nang nag-ahari ng Ama, kahit tagal niyang kaloob ay kay buti. Ngunit bakit hindi madama ng mga anak niya na kahit tagal niyang ang nagbigay, nagparaya, namahagi, nagmahal, nagpatawad, sapagkat wala sa puso ang pagtanggap, wala sa isip ang pagkilala kapag nabibigo ang tao, kapag hindi maibigay ang gusto, kapag nalimutan daw siya, kapag di daw tinanggap siya. Mga manamahal ko, wala nang mag-iisip na nalimutan siya, wala nang mag-iisip na di tinanggap siya, wala nang nag-iisip na di siya pinagbigyan. Wala nang mag-iisip ng masama kailan paman kapag ang isip at damdamin nyo'y nasa Ama. Sapagkat siya na ang aaliw, siya na ang magpapasigla, siya na ang magpapalakas, siya na ang magbibigay ligaya, siya na ang magbibigay ng tapang, siya na ang magbibigay unawa. Yamang ang Espiritu niya ay kaugnay ninyo na namumuhay kayo sa pang-espiritual na pamumuhay, sapagkat siyang buhay, ang lakas at tibay ninuman. Mga mahal ko, lagi niyong tatandaan, tahanan man kung madilim, kakapa-kapa ka lang. Gayon din ang isipan ng tao. Kung nasa kadiliman kay di mo maapuhap ang maliwanag na pangunawa, kaya't ang layon at nasa ng Ama, ikaw ay mabungkal niya ng kanyang karapatan at katotohanan upang ang naibungkal niya sa iyong mabuti kailanman ang siyang maitanim niya at maibahagi ng tuwiran. Doon ay mamumuhay ka ng naayon sa Kanya at di na nang aayon sa laman. Sapagkat ika'y Kanyang minamahal. Mahal na mahal ko kayo. Yaon nga sa tuwinang layo niya at ibigibgas ng Kanyang Espiritu upang ipadamat madama ng mga anak niyang nag-aapuhap at naghahanap sa Kanya. Sa gayon kapag nasumpungan siya, sa tuwina'y mararamdaman buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino bang taong magtuturo sa kapwa niya ng hindi maganda kung nasa mabuti siyang kalooban? Sino ba ang magsasabi sa kapwa niya ng paninira kung siya'y nasa mabuting kaisipan? Sino nga ba ang gagawa ng hindi maganda at hindi mabuti kung siya ay totoo sa Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, yamang kayo nasa Ama at Espiritu niya'y nasa sa inyo, mapasilay niyo nawa sa Kanya ang katapatan ninyo at katotohanan na tunay ng ginagawa niyo ayon sa Kanyang kagustuhan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Welcome, mahal na kapatid. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaang, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tunay ngang buhay, tapat ang Diyos. Oo nga naman, tumalikod ka sa Diyos kung mayroon kang problema, malulutas mo ba yan mag-isa? Di kaysa lumapit ka pang mas mabuti at kumapit ka pang mas matindi. Oo nga naman, kapag nagtampo ka sa Kanya, may mapapala ka ba sa pagtatampo mo? Di sa halip magtampo ka, lalo mo pa siyang mahalin at ibigin. Baka may magawa siya na mas mabuti sa hinahanap mo at hinahangad mo. Kapag ikaw ba, ay napahiya sa kapwa mo, may nawala ba sa iyo? Ngunit kapag ang Ama ang namahiya sa iyo, mas mahirap sapagkat iba siya sa tao. Kaya ang napakahalaga ay magpakatotoo ka at gawin mo para sa Ama ang para sa ginagawa mo kahit kaninong kapwa mo tao. Siya nang bahalang gumanti sa kabutihan mo. Buhay bang Ama? At tiyaw ng pawang katotohanan, mga mahal. Kung wala nga mag-uulat, paano matututo ang lahat? At kung may nag-uulat naman at ayaw makinig, ang bawat ayaw makinig, sinong kawawa at sinong nawalan? Ang ginagamit, ang nagpapagamit, patuloy na nagagalak na sisiyahan habang ginagamit. Sapagkat hindi naman bagay ang ginagamit, kundi taong may buhay at may pakiramdam. Kaya't ang lahat ng totoo sa pagtupad at pagtalima, sila rin ang nasisiya at nagagalak na tuwiran. Kung magkagayon, ikaw nagingit-ngit ka, nagagalit ka, nagpupuyos ang dibdib mo, sinong kawawa at sinong kabagaba? At sino naman ang natutuwa? Di ba katangama, tsaka ang tumutupad at sumusunod sa Kanya? Kung magkagayon at alam mong gayon ang kalugod-lugod sa Kanya, mithin mong piliin ang Espiritu niya upang sa pamamahagi ng Espiritu niya sa iyo,
mayulat niyang tama, maibigkas niyang tama, magawa mo ang tama, matupad mo ang tama, ikaw ang magalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi mo mababanaag sa mga totoong naglilingkod na nagpapakatapat ng mga pinagdaraanan, ano? Oh, si kapatid na Lenny, siguro nakita ninyo nung nakaraang ano, pero bakit ilang buwan lang naririto na naman siya muli? Dahil may pagsubok siya. Sino pong nakakita sa kanyang kabiyak ng puso na may walker? Samantalang siya ay naglingkod, nagbakasyon, wala siyang ginawa na maglibang, mamasyal, kundi sunod ng sumunod kung saan ang misyon. Bilang sa nga po kuntsing, gamot ng mga nilalagnat, ang asawa nilagnat. Ganyan ba? Magtatampo ka ba? Sasaktan ka ba? Hindi. Sapagkat sa mga nagaganap na yan, may pinakikita ang Ama kung sino siyang pinaglilingkuran mo na habang tumatalima ka, may nagagawa naman siya sa iyo. Subalit, nang hindi mo siya kilala, ang dami mong tanong, ang dami mong panunumbat, ang dami mong inggit. Bakit si ganun? Mabuti pa siya. Bakit si ganyan? Bakit ako? Ganito ganyan. Bakit ako? Bakit ganun? Bakit ganyan? Ang daming ganun at si ganyan. Subalit kapag nasa Ama ka na, ala, kapakialam si ganun, si ganyan. Sapagkat ang alam mo, makikinig ako sa iyo, Ama, pakikinggan kita, turo mo sa akin ang dapat sa tuwina. Kaya sumasama ang loob ng tao, nahirapan ang isip, nahirapan ang kalooban. Bakit si ganun? Bakit si ganyan? Bakit si ganun? Bakit nga ba? Tumupad ka. Sabihin mo, Panginoon ko, sa pagtupad ko't dinaranas ko ito, bahala ka na. Bigyan mo ako ng tapang, lakas at tatag hanggang aking mapagtagumpayan. Di nga ba't gayon ang ginagawa ng Ama? Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat, ano ang naiba? Ano ang naiba sa pagkataon mo? Nang di ka pa naglilingkod at kumikilala, nang di ka pa sumunod at di ka tagasunod, ano ang naiba't nakikita mong naiba? Kung walang nababago sa buhay mo't pagkatao, kung ikaw naman ay totoo, di mo madarama ito. Ang malumbay ang puso mo, magsugat at magdugo ito, kundi ang galak at tapang mo, pagkat ang Ama ang kapiling mo. Sa isip mo'y ang ganito, mag-ahari na totoo. Lumaban ka o anak ko, tibayin mo ang loob mo. Lahat ng bagay na gagawa ko, lahat ng bagay ay mapapasayo. Lahat ng bagay makikita mo kapag ginustot niloob ko. Bubulaga pa ito sa'yo, makikita mo na raw mata. Pagkat ang ari ko sa mundo, hindi pag-aari ng tao. Kaya't kung ako ay sasayo, lilingapin kang totoo. Puso't isipan mo ay hahawakan ko, anak ko. Di ba gayon nga? O sige, awitin mo nga iyon. Kung mapagduduklay-duklay mo at makakasunod-sunod ka ng gayon. Yan ang patotoo. Kung hindi mo kaya, kaya ng aking espiritu. Kung hindi kayang abutin mo, iaabot ko sa iyo. Kung di kayang tuntungan mo, humigpit ka't hahawakan kita. Sapagkat habang umahawak ka sa akin, tumitibay ang litid mo. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sadyang dumaratal sa buhay ng tao dahil tao ay tao ngang marupok ito. Ang mag-isip ka dahil ikaw ay normal. Buhay ka at di ka patay. Subalit sa pag-iisip mo, ang gawin mo'y eto. Anak, akong pakinggan mo, suriin ang bawat araw na nabubuhay ka't malakas pang katawan. Sapagkat habang taglay mo yan, may bukas ka pang
makakamtan. At habang may bukas pa, lagi mong asahat asamin, may magagawa akong mainam. Hanggang sa di mo namamalaya na kasadsyad ka't nahulagpusan mo at naibigay ko sa iyo ang tuwirang tagumpay. O tao, wala nga maglalakas loob at bibig kasi nito, lalo't nagugupon at nanghihina ang kalooban. Kaya't may espiritong nagpapatatag, nagpapatibay at nagsasabi ng anak, ako ang liwanag, ako ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't pakinggan ninyo ang pang-espiritong gawa, salita at pag-uulat. At huwag niyong namnamin salitang kapwa na magbibigay pagkagupo, pagkabagsak. Sapagkat sa pananalig niyo at pananampalataya, kapag amang nangibabaw sa isip at kalooban niyo, mabibigay niyang matuwid sa inyo ang kalooban niya para sa lahat ng mga totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Hindi lamang ikaw si Pedro, kung ikaw si Pedro ang nagdala. Si Juan din at si Maria at si Marta ay may dinadala. Iba't iba lamang ang mga dalahin nyo sa buhay, sapagkat magkakaiba kayo ng sukat at timbang. Subalit maging dinadala nyo, itinimbang din at sinukat, kaya't kung paano ang sukat at timbang na napapa sa inyo, panubayan kayo at pagharian, asamin yung amay, siyang magdadalang kapiling nyo't kalasag, kayo di mabibigatan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ang may pandinig ay nakarinig. Tagasunod ka ba? Nakasumpong ka na ba ng liwanag? Manahan ka sa liwanag. Lingkod ka ba? Nakasumpong ka na ba ng liwanag? Manahan ka sa liwanag. Wala ka pa bang nakikitang liwanag? Mag-apuhap ka at magmithing, maging liwanag ang sumaiyong ganap. Nang sa gayon, ang layon at nasa ng Ama, maging layon at nasa mo rin, at mapatotohanan niyang kapag ginusto mo yaan, ako ang galak ng iyong buhay, anak. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng patuloy na pag-asa, ligaya, lakas, tapang, at katatagan ng pagtitiwala sa Ama. Sa gayon, kung pumapasok man ang paghihina ng kalooban, kung pumapasok man ang pagiging magulumihanan, natatandaan mo ba ang salita ng Ama? Natandaan nyo ba ang winika niya kay Abraham? Hanggang sa 12 lipi mo, Abraham, ang sinumang sa akin kumilala at tumanggap na lubusan hanggang iyong kaapu-apuhan, aking papat nubayan. Kailan may di ko pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang ganyan lamang ang buhay, may pinakikibakahan, may pinagdaraanan. Subalit kung maliwalas at patag ang kaisipan, may magaganap na mabuti na damdamin ang kalooban. Doon yun na ang panlaban mo, ang may galak, ang puso mo, sapagkat ang Ama ang suma sa iyo, tao. Sumayinyong paghahari ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, humayo kayo sa patnubay ng walang hanggang amang buhay sa lupang ibabaw. Tayo na po!